Kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So, ngayong araw, na-drop naman po at pulpuli ng ating bansa. So, yung lang sa yung araw doon sa bagong SP ngayon, na galit na bulol. Galit na galit, gigil na gigil. Diba? The Senate is under attack! Gumaganyan eh. Natawa lang ako kasi ayaw nila, nagagalit sila kay Tito Soto kasi comedian daw. Tapos yung pinalit nila, parang trying hard actor, di ba? So, bago natin simulan sa yung araw, supportahan yan sa Marento Pamagat na SP Cayetano nanganganib, ? Senator Tito Soto ibabalik bilang Senate President muli? ? So, yan yung panonorin natin ngayon, men. Bibigyan natin doon ng reaction and then kayo na rin bahalang musga. So, bago natin simulan sa yung araw, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noises. So, mga kanoise, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin magkaagawin pa ng China. Again, babagat ng video ito, SP Cayetano nanganganib, Senator Tito Soto ibabalik bilang Senate President muli? ? So, sa yung araw, Philippine Noises, like, comment, share, subscribe. Start. Sabi that out to regain daw po si Soto. Kaya posible daw magkaroon ulit data, makuha ulit yung posisyon na yun. Senate President Cayetano nanganganib magkakaroon ulit ng papalitan ba ulit ni Senator Soto? Halika, isang pasabog ang binanggit ng isang political analyst. Pag-usapan natin ito. Sa yung araw, subscribe nyo yan, men. Tito had always serves as the flesh of the president. So you like common that so. Ang bagong hari ng Senado, si Cayetano nga ba o pinapain lang? Kawikaan 16 verse 9, ang mapagsamantala ay nagpapakana ng masama, ngunit ang Panginoon ang nagtatakda ng kanyang kahantungan. Akala ng marami ay plansado na ang lahat. Akala natin ay selyado na ang upuan na Senate President Alan Peter Cayetano matapos ang biglaang leadership change. Pero sa likod ng mga ngiti at kamayan sa session hall, may isang bulong na mas malakas pa sa sigaw. Ayon sa isang veterano political analyst na si Llamas, paano kung ang upuang iyan ay hindi rin magtatagal? Hiram lang, isang stopgap bago ang pagbabalik ng isang veterano. Napansin niyo ba ang timing kasabay ng pag-init ng usapin sa ICC at ang pag-arangkada ng impeachment sa House? Biglang nagkaroon ng balasahan. Sinasabing si Cayetano ang sagot sa crisis mode ng Senado, pero ito ang nakakanginig na katotohanan. Sabi ni Well, magdududa pa ba kayo doon, men? Di ba alam naman natin na yung pagpunta nga ni Bato sa Senado is parang parang ewan ko kung si Cayetano yung pumipilit kay Bato or nagbigay ng assurance kasi men, parang kasi yun parang buwis buhay yung ginagawa ni Bato para lang mag-vote ng magiging Senate President, di ba? Tapos di natin alam, baka pinangakuan si Bato na ilalabas ka rin namin. Kaya kung mapapansin nyo, based sa mga balita talaga na parang Senate, tapos nandun mismo sa loob yung mga nagpaputok, parang, di ba, pina-flag nila yon as drama. Well, under investigation pa din naman yan. But, syempre, di natin maiiwasan na magduda sa mga part na yan, na parang drama nga. Tapos ngayon, parang, nung nag-press conference nga si Cayetano, sobrang gigil na gigil siya. Di ba? Di ba, warning shot, the Senate is under attack. Ganyan siya eh. Di ba? Parang gigil na gigil siya na ewan ko kung nanggigigil ba siya dahil totoo yung nangyari tapos walang naniniwala or nanggigigil siya kasi hindi niya mapaniwala yung taong bayan. Di ba? Llamas, sa loob ng 4 na taon, 4 na beses na tayo nagpalit ng Senate President. Pakinggan pa natin siya. Imagine mo in 4 years, 4 na beses nagpalit ng Senate President. At sabi mo nga, Oo. kanina, hindi natin alam, makabukas, makalawa, panibago na naman. Yes, 13 eh. Oo. Dalawa lang doon ang bumaliktad, diba? Alam mo naman, hindi naman unlike other parliaments around the world. Ideological ang kanilang basis Sa kanilang boto, sa kanilang alignment. Sa atin, wala namang ideology Wala nang prinsipyo Wala nang ambition Sa plain, cynical, personal, political calculation. At yun ang nakikita natin. Tama, agree ako doon na walang analysis dito, walang pake kung sinong tama, sinong Nagbe-base kasi tayo dito sa mga kulay, men. 'Di ba? Kaya nga Duterte black, tapos yung tawag sa kamilang black. Yan yung kinapangit talaga sa natin par. 'Di ba? Kasi parang wala, based lang sa mga senador na yung mga senador din may kanya-kanyang loyalty. 'Di ba? May mga sinusunod din. So mahirap yung talaga, yung bansa natin mas lalong maghihirap. Alam niyo yung Ngayon, kaya ano mangyayari sa ating Senado as an institution? Hindi ba alam nito mga senador na yun ang winawasak nila? They're very institution. Therefore, sa politika ng Pilipinas, ang ngayon ay pwede maging tapos na bukas. Sinasabing may 13 votes na nag-align, pero alam nating lahat sa Senado, walang permanenteng prinsipyo, tanging cynical political calculation lang.
Ito'y ayon din kay Llamas. Pakinggan pa natin siya. In a different multiverse, na ang batayan ng ating mga senador ay plataforma, prinsipyo, ideology, baka hindi na magbago. Ibig sabihin, malinaw na yung lines. Pero sa isang sitwasyon na ang basihan ay cynical political calculation, things can change overnight. The majority can be the minority. Kaya yun yung potential dito sa ganito. Rightly or wrongly, yan yung political system natin. It can change tomorrow, next week, next month. Nakita natin si Bato de la Rosa na kahit Problema kasi dyan, paano basta-bastang nahihila lang yung mga senador, di ba, na umanib? Kasi, yun nga, nagkakaroon sila ng mga blackmailan, nagkakaroon sila ng parang tinatawag na, oy, kapag kasasali ka sa amin, yung mga issue mo, ayusin natin. Di ba? Something like that siguro, or kaming bahala to defend sa'yo. Di ba? Like, kita nyo naman kung paano prinotektahan nila si Bato, knowing na meron nang warrant si Bato. Tapos sasabihin pa nila, hindi naman siya fugitive, hindi naman siya nagtatago, hindi naman siya nag-i-escape sa batas. Like, what the heck, man? Di ba? Meron nang warrant, tapos, hindi pa rin siya fugitive, hindi pa rin siya nagtatago sa batas. Like, sinong pinaglululoko nyo? Di ba? Pero syempre, since di natin alam, baka nagkaroon na ng utang na loob kasi binoto, di ba? Eh, di sige, poprotektahan kita, kumpare. Parang ganyan yung nangyayari, which is, nakakalungkot siya. Actually, natawa nga ako sa parang opinion ni Cayetano na kesyo, yung ano namin ngayon, parang sinisimula na daw na tinatakot daw yung ibang senador para magpalit ng liderato. Like, ang tanong, yung liderato mo ba? Di ba? Wala bang ganyan na parang offeran na nangyayari? Di ba? Bakit nasa sa inyo? Hindi, solid naman si Solid naman si Jinggoy at saka si di ba? Pero kung napapansin nyo, kung sino yung mga ginigipit or nagigipit ngayon sa admin, yun yung nasa pangkat nyo. Yung may issue ng flood control, dalawa, si Villanueva, si Estrada. Yung isa sa ICC, dalawa pala, si Bato at saka si Bongo. Di ba? Si Chis Escudero. O bakit kayo nagsama-sama? Kasi pwede ninyong protektahan yung isa't isa. Tsaka di natin alam yung iba. Sino ba si Mark Villar? Sino pa yung ibang mga senador, si Legarda? Actually, marami niyang nagugulat na mga kababayan natin kung bakit nandun daw si Legarda. So, isipin niyo na lang yan. So, ewan ko kung tama yung narinig ko na parang nanay daw ni Livisti si Legarda. Correct me if I am wrong. Pero, baka yun din yung reason niya, no? I don't know. gumugulong sa akdan ay humabol para bumoto. Pero bakit tila may usap-usapan na hindi magtatagal, Cayetano? At babalik ba si Tito Soto? Ang ICC issue kay Senator Bato de la Rosa dito po sa naging realignment sa Senado. Well, nakatulong siya. Dahil nga, nakadagdag siya sa boto. Pero even without Bato, tingin ko makukuha ng minority yung... Kasi dalawa nga yung nag-abstain. Oo. Kamakailan sinabi ni Soto patungkol sa pagpasa ng Articles of Impeachment mula sa HOR patungong Senado. Ika pa niya, if it reaches us, I will immediately convene isang linyang tila naghihintay na lang ng tamang pagkakataon. Ang tanong ng marami, isinakripisyo ba ni Zupiri para protektahan ang mga DDS senators? O masiguradong hindi maharang ang impeachment? Ang pagbaliktad ba ni Loren Legarda ay permanente? Gayon din ng mga Villar. Is this because of the impeachment, sir? Yung nangyaring palitan ng liderato? Tapos yung mga Villar din, parang sobrang balimbing, like nung eleksyon, nasa kampo ni PBBM, tapos biglang lipat agad. Alam niyo yung kasagsagan ng eleksyon, lilipat, mahina ako dito, Diba? So sila yung pinaka-main, talaga ng may pagkabalimbing talaga yung mga Villar. And then, syempre, si Mark Villar, ewan ko kung pwede pang mag-re-elect yan. So, baka survival na lang din yung ginagawa niya, na parang medyo malakas yung mga Duterte, So, needed kong manalo sa next election. Kasi parang ito din yung nagsalba sa kapatid ko, Kahit sobrang negative na nito sa sa survey nung nakaraan, pero ipanalo niya pa rin dahil kumampi siya sa mga Duterte. So, parang survival na lang din. Ewan ko kung ano yung makapagpabago sa sa mindset ni Mark Villar para bumaliktad ulit siya or si Legarda. So sana naman sa mga DDS, wag niyong masamain kung babaliktad yung mga senador na yan, yung 13 na yan or nasa 30 na yan, kasi bumaliktad lang din naman yan Pero yun nga, wala tayong magagawa Parang may mga interest lang yung mga yan Probably that's a very strong possibility because if I were Senate President, once the House approves the articles of impeachment and sends it to us, I will constitute and convene the impeachment court tomorrow. Sinasabi ni Cayetano na walang Nako, tomorrow agad. Diba? Doon ba lang parang sinusulot mo yung Senate President na parang dapat makuha natin to agad. Kasi kung si Soto,
nung dumating, di ba, dumating yung impeachment article is nung nagkaroon ng putukan. Tapos sabi ni Soto dito, kung ako lang yung naging Senate President, tomorrow agad, convene yan eh. Yung impeachment na yan eh. Di ba? Kaya doble kayod sila. Eh, di ko rin alam kung may pananakot din sa ibang senador dyan. Di ba? Para lumipat ng bakod. But, yeah. Ba't magugulat pa sila kung magkaroon ng deal or pananakot or whatsoever? Eh, pare-parehos lang naman kayo dyan eh. Di ba? As long as nakikinabang kayo, papakinabangan nyo yan next election or whatsoever. Di ba? Naman ang impeachment sa pag-upo niya, pero sino ang maniniwala roon kung ang timing ay perfectly orchestrated? Therefore, huwag tayong kukurap dahil baka sa susunod na buwan, ang majority ngayon ay maging minority na naman at ang mukhang bago sa itaas ay mapapalitan ng dati na nakaupo. Sabi naman ni bagong Senate President Cayetano, walang kinalaman sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang rigodon sa Senado. Sino bang naniniwala doon? Ha? Sino bang naniniwala doon? Ha? Sakto talaga kung kailan paparating yung article of impeachment. Diba? Sino bang maniniwala doon, par? Na hindi yan dahil sa impeachment. Nung nakaraan nga eh, si Escudero eh. Bingi-bingihan doon sa fourth with na yun eh. Tapos ngayon biglang kayo yung may hawak. Tapos ano nang nangyari? Sobrang daming nangyari. Karoon pa ng putukan doon sa Senado. Hindi ba? Huwag nyo nga kaming pinagloloko. Para sa impeachment yan. Eh kahit nga yung mga supporter ninyo eh. Ewan ko, mga vloggers ninyo, yun din yung sinasabi. Na kesyo, grabe ang tapang talaga ni Bato. Para sa Pilipino talaga, para makapag-vote ng bagong Senate President. Tapos para yung impeachment ni Sara Duterte, hindi siya basta-bastang makakalusot. Diba? Yan yung pinaka-main agenda, min. Kung bakit nagkaroon ng palitan ng liderato dyan. Pinagloloko nyo kami. And very clear, may mga lumabas sa news and hindi ko kayo sinisisi kung sinasabi nyo sa news na ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa impeachment, hindi po. Oh, mabuti naman kung hindi mo kami sinisisi. Kasi yun talaga yung iisipin namin. 'Di ba? I think mostly sa mga Pilipino, yung mga DDS lang naman yung hindi Actually, kahit mga DDS nga siguro, alam nilang iyan yung pinaka-motive eh. Pinapalakpakan nga nila si Bato eh. 'Di ba? Like, grabe, ganyan talaga yung loyalty ni Bato kay Sara Duterte, which is nakakatawa siya. Kasi hindi para sa Pilipino yung loyalty niya, para kay Sara Duterte talaga. Pero yung nakikita ko naman kay Bato, para sa sarili niya yun. 'Di ba? Sumugal siya na mag-vote ng Senate President kasi nag-aakala siya na si Cayetano madedefend siya hanggang sa dulo. Pero mali. Sinasabi nga ni Llamas, napakanipis lang ng majority ngayon at isang baliktad lang sa kanila ay sigurado ay mawawala ang majority kung sakaling huhuliin si Senator Bato at Senator Bongo. Mapapalitan ba si Senator Alan Peter Cayetano? Ano sa tingin nyo, kaibigan? Kaya, ayun nga, ingat eh, dahil di lang naman ikaw ang nandyan yung mga kalaban mo. Ang gagamitin ng kalaban mo, yung mga errors mo. Dapat yun ang kanilang seryosohin. Kaibigan, nakikita mo ba ang gulo? Ang mga trono sa mundong ito ay parang mga upuan sa musical chairs. Paiba-iba, pabago-bago at walang katiyakan. Kung ang mga pinuno ng ating bansa ay hindi alam kung hanggang kailan sila mananatili sa kapangyarihan, sino pa ang tunay na matatakbuhan? Pero may isang hari na ang trono ay hindi kailanman mayayanig. Ang ating Panginoon Jesus. Hindi siya kailangang ilabi, hindi siya bumababa sa survey, at hindi siya nagbabago ng panig. Siya ang tanging proteksyon na tunay at walang hanggan. Kung pagod ka na sa politika ng iyong buhay, lumapit ka sa kanya, kaibigan. Tanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas at Panginoon ngayon. Daniel 2 verse 44. At sa mga araw ng mga haring ito, So, yun lang naman tayo, pre, ano? So, yun. Again, ang video yun is mula kayo sa yung araw. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin. I-subscribe nyo rin. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. So, malinaw pa sa klaro yun. Senate President Cayetano na parang itatanggi nila eh. Di ba? Kasi sino bang maniniwala, men, na yung palitan ng liderato dyan sa Senate is hindi yan about sa impeachment. So, sobrang grabe naman yung timing na yun. Diba? Siguro, pwede kayo magkaroon ng mga reasoning or pwede nyong magbigay ng mga iba pang mga na hindi nga eh. Tingnan nyo ito. Ito ba yung dahilan? Something like that. Pero, men, di talaga mawawala eh. Diba? Like, sige, ibabaan natin ng percentage. Gawin nating 85% na yung palitan sa liderato na yan is para sa impeachment ni Sara Duterte. Diba? Tsaka, men, sobrang basic lang naman. Kita nyo ha,
Sige, ngayon hahamunin natin yung yung Magic 13 na yan, 'di ba? Magic 13 ano. 'Di ba? Kung talagang hindi para sa impeachment 'yan. Total marami naman kayo eh. Marami naman kayo sa boto diyan eh, 'di ba? 13. So, ang kailangan para ma-impeach si Sara Duterte 16 senators eh, 'di ba? So, meaning, sige, simulan nyo yung impeachment. Tingnan natin kung hindi talaga para sa impeachment yung nyo. Diba? Kasi kung pigilan nyo yung impeachment na yan or i-delay nyo, matik talaga. Yun talaga yung pinaka-main reason kung bakit nagkaroon ng kudita dyan. Diba? Palitan ng liderato. Kasi, kahit ako naman sa sarili ko, okay na ako doon kung hindi man natin maipanaro yung impeachment through vote of senators kasi yung 16 sobrang bigat nga nun. Kahit sabihin pa natin na i-cast out natin si Bato at saka si Bongo, I think kailangan pa rin nila ng 15 or 14 votes. Correct me if I'm wrong kasi parang i-divide daw yan. Or ewan ko kung kunyari nasa Hague si Bato, pwede ba siyang bumoto sa impeachment? Di ko alam. Comment down below kung ano yung nyo dyan. Tapos, yeah. Yung sa atin na lang talaga dito kasi since kapag masisimulan kasi yung impeachment na yan, meaning yung mga ebidensya magsisilabasan. Yun lang talaga yung gusto natin. Di ba? Like, wala, kainin na lang natin kung ang iboboto pa rin ni Robin Padilla is hindi impeach si Sara Duterte. Sige, ibigay natin yan sa kanila. Basta at least alam natin kung ano yung mga facts or kung gaano kabigat yung ebidensya. Pero parang duda tayo dyan na masisimulan talaga yung impeachment na yan kasi ewan ko kung aware din sila kung gaano ka-overwhelming yung mga ebidensya, di ba? But yeah, 250 ba naman, di ba, votes. Ngayon nila ipakita na nabayaran talaga yung mga congressman para lang umusad yung impeachment na yan. Or pati yung ibang mga congressman na solid sa mga Duterte hindi nila kayang kainin sa sarili nila na ba't magnunuwa ako dito? Impeachable to di ba? Para yung mga senador ngayon na magvo-vote ng no sa impeachment, alam na natin or makikita na natin yung kulay nila ba na parang what the heck, 'di ba? Loyalty para sa tao yung gusto nyo I mean sa politiko yung gusto nyo, hindi sa taong bayan. So yan yung aabangan natin. So hinahamon natin si Senate President kung hindi talaga for impeachment yung pagiging Senate President mo. Simulan mo or mag-convene ka, 'di ba? Yung sa impeachment na yan. Total, lamang naman kayo sa boto Actually, yung 16 votes, sobrang hirap niyan. 'Di ba? Sobrang hirap ipanalo niyan. Pero wala na kaming pakin yan kung may impeachment o hindi si Sara Duterte. Ang importante lang, makita ng taong bayan yung mga ebidensya. Ganun lang kasimple. 'Di ba? But I think hindi nyo talaga gagawin yan 'di ba? Kasi pinalitan nyo yung Senate President for a reason. 'Di ba? Kita nyo naman kung gaano ka naging matagumpay yung impeachment dati. Hindi na simulan. Si Escudero ba naman yung 'di ba? Yung Senate President. Tapos ngayon Cayetano pa, puro DDS. 'Di ba? So, yeah, I think that's it na lang muna. So, kayo naman sasabihin nyo dito, comment down below, tapos yung pag-usapan natin din sa comment section. So, agree ba kayo na ibalik si Tito Soto as a Senate President? Kasi nangako si Tito Soto, kung ako pa yan, ako yung Senate President yan, kinabukasan agad. Convene agad yung impeachment na yan. So, yeah, nakaka-excite yung politika natin. At the same time, nakakapikwa, nakakainis. Kasi sobrang gulo-gulo. So, yeah. Again, that's it. Sa yung araw, like nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos, syempre, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.